Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya taawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapiyastahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Sila'y mga martir. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagkasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangaynan niyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.
Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tanang parte na nagalay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose ng gabing iyon. Dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisa ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po sa inyong lahat, maligayang Pasko po. Batiin nyo naman ang inyong mga katabi. Merry Christmas! Palakpakan, purihin ang dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, muli tayo naririto, nagpapasalamat sa dakilang Panginoon na patuloy nagkakalob sa atin ng napakaraming biyaya, lalong higit biyaya ng buhay at biyaya ng kalusugan. At tayo naman, ngayon din ay humihiling lagi ng tulong, gabay at panalangin sa isang dakilang banal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. At nawa, ang lahat ng inyong mga panalangin na itinataas ngayon sa tulong ng ating dakilang patron Santo Padre Pio ay makamtan ninyong lahat. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay kapiyastahan ng mga banal na sanggol ng walang kamalayan. Sila'y yung mga sanggol na ipinapatay ni Herodes. At tingnan natin ito sa ating mga pagninilay, no? Ang mga batang ito ay namatay in place of Jesus, no? Sila'y nag-alay
sa kanilang kainusantehan, walang kaalam-alam, no? Pero sila'y nag-alay na ng buhay para kay Jesus. Yan ang tawag nating mga martir, no? Silang martir. Sapagkat nung si Herodes ay dahil sa galit ni Herodes na siya'y napaglalangan at hindi dinala sa kanya ang batang si Jesus ng mga pantas, sa kanyang galit, sa kanyang pagkatakot, no? Na baka siya'y halinhana, palta na bilang hari, yung kanyang takot, yung kanyang kasakiman, anong lang kanyang desisyon? Patayin ang lahat ng mga batang may edad na 2 taon pababa. No? Napakalupit ng kamatayan. No? Sabi ngayon na, siya'y biyaya pero napakahirap tanggapin ng kamatayan. Lalong higit, kamatayan ng mga sanggol. No? Kamatayan ng mga bata. No? Musmos na musmos, walang kaalam-alam, pinagpapatay. Pero, ang kamatayan naman ng mga batang ito, siya naman ang naging dahilan naman ng ating kaligtasan. Dahil sa Jesus ay nabuhay, ang nag-alay ang mga batang ito. At tayo naman ay iniligtas na Jesus mula naman sa ating mga kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, no? Sa mundo natin ngayon, kung inyong titingnan ang nangyayari sa palibot at mga katotohanan, maraming bansa ang legal na ang aborsyon. No? Maraming bansa ang kapag ang anak mo ay na-detect na special, ina-abort na. No? May mga bansang okay ang gayang batas. No? At kahit naman sa Pilipinas, hindi okay sa atin ang batas na yan. Hindi yan legal. Bawal yan sa atin. Pero ang katotohanan, napakadaming bata ang nag-aalay ng buhay dahil sa pagkatakot na nasa puso ng mga ina o ng mga lalaki. Tulad ni Herodes, ang nasa kanyang puso'y takot na isang araw, hindi na siya hari. Napakadami ng kanyang ginawang ipinapatay niya ang asawa ng kanyang mga kapatid. No? Kahit ang lahat ng mga nakapalibot sa kanya na pwedeng humalili sa kanya bilang hari, ipinapapatay niya. Kahit ang mga sanggol, ipinapapatay niya. Dahil sa takot na isang araw, hindi na siya makapangyarihan. At sa atin din, minsan, yung takot na yan, na nasa ating puso, ang nagiging dahilan ng kamatayan ng maraming sanggol. Natatakot sa responsibilidad. Natatakot iharap sa mundo. Lalo yung mga kabataan, yung mga early pregnancy. No? Natatakot. Yung pagkatakot minsan, yan ang pumapatay ng maraming mga inosenteng tao. At ngayon ang mga batang yan ay ating pinararangalan dahil sila'y nag-alay ng buhay para kay Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, anong sabi ni San Juan? Si Jesus ang liwanag. Yan ang babalot sa tao, aalis sa iyong pagkatakot na nararanasan. Si Jesus ang liwanag. Tanggapin si Jesus sa puso ng tao. Kita ninyo nung panahon ng Adbyento, ang kandila ay violet, may pink. Yung violet, na rin yung panahon na dapat tayong lahat ay nagbabalik loob, nagsisisi. Kita ninyo, pagka yung kandilang ito'y napasukan na ng liwanag sa loob, nag-iiba ng kanyang kulay, hindi na violet, rosas.
At pagka yung liwanag na ito'y nanatili na sa puso ng tao, nagiging puting-puti na siya. Kaya sa Kapaskuhan, ang kandila'y puting-puti na. Pure na. Kaya pag ang tao, pinapasok mo sa iyong puso, si Jesus, inalaw mo na siya'y manahan sa iyo. Ang kanyang banal espiritu'y tumahan sa iyo. Magliliwanag ka. Mawawala ang iyong mga maraming pagkatakot na nagiging dahilan ng napakaraming uri ng kasalanan na pwede mong magawa. Takot, kasakiman, kahalayan, lahat ng iyan mawawala kung si Jesus ay mananahan sa iyong puso. Yan ang nangyari kay Herodes. Hindi tinanggap ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakadami ng kanyang pinatay dahil sa kanyang kasalanan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, lagi ninyong idalangin sa Panginoong Diyos nang laging mayroong liwanag sa ating puso na mawala ang lahat ng uri ng ating pagkatakot, kasalanan na bumabalot sa ating puso, no? Upang walang mga inosente ang madamay sa atin, no? Bagkos, ang liwanag na nasa ating puso ay mag-radiate pa sa iba. Kaya ang Kapaskuhan, naway ikay magningning sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Kung ikaw ay laging nasasanay sa gayang uri ng kasalanan, itong Kapaskuhang ito, no, naway magbago ka. No? Naway magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos. Sapagkat maraming mga tao ang naapektuhan, ang nadadamay, ang nag-aalay ng buhay, maraming mga inosente ang namamatay kapag tayo'y nasa estado lagi ng kasalanan. May mga nadadamay na iba. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa, sa banal na misang ito, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, nawa, si Jesus, ngayong Kapaskuhang ito, manahan lagi sa ating puso at ang kanyang liwanag ay mawala at ang dilim na nasa ating puso, bunga ng kasalanan, ay mabalutan ng kaliwanagan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinila ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing Ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo. At dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito ng nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoon Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Walang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw bumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito ng manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpok, magsasayaw sa kagalakan, ihindak sa katuwaan. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw bumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia, narito ng manunubos, luwalhatiin ng Diyos. Halina sa Belen, habang may dalihin, suma't bibingka ay ating dalhin. Tayo'y dumalaw sa ating Emmanuel, ngayon'y gabing maningning ng Israel. Ngayon'y gabing maningning ng Israel. Tayo na't dumalaw doon sa Belen, ang sanggol na tanglaw ating sambahin. Halina't dumalaw doon sa Belen, sumana't bibingka ay ating dalhin, at ialay natin doon sa Belen. Sumana't bibingka ay ating dalhin, at ialay natin doon sa Belen. Ialay natin sa Belen, sa Belen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, risen with men, the virgin walk. Holy Queen of Mary, sing, hail the eminent King. Please a man with man should dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapiyastahan ng mga hindi pa makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya ng pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala na ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW,
at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y magsiawit ng magagandang himig. Dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay.